Mga aksidenteng imbensyon na bumago ng ating buhay. Sa panahon ngayon, sobrang daming inventions na ang nagagawa ng kahit sino na nakakatulong sa ating araw-araw na pamumuhay. Minsan, masasabi mo na lang sa sarili mo na ang talino naman ang nakaimbento nito. Pero lingid sa kaalaman ng maraming importanteng bagay sa mundo na aksidenteng naimbento. Tara, pag-usapan natin. Popsicle. Ito lang ang nag-iisang imbensyon sa bidyong ito na nagawa ng isang bata. Noong 1905, napagod sa kakalaro ang 11-year-old na bata na si Frank Epperson, kaya uminom siya ng soft drink sa isang baso. Hinalo-halo niya ang soft drink gamit ang isang stirring stick. Pero nung pumasok na siya, naiwan niya ito sa labas ng bahay. Kinaumagahan, noong nakita ni Frank ang soft drink, frozen na ito na tila isang icicle. Kaya ginamit niya ang stirring stick upang alisin ito mula sa baso. Dito na nabuo ang paborito ng mga bata ngayon na popsicle. Nasarapan si Frank sa kanyang aksidenteng imbensyon at naging paborito rin ito ng mga batang kalaro niya. Noong una ay tinawag niya itong Epsicle, hanggang sa nagtagal ay nakilala na itong popsicle. Tea bags. Noong 1900s, maraming tea merchants ang nagbebenta ng tea sa New York at isa na doon si Thomas Sullivan. Sa panahong iyon, nakalagay pa sa metal boxes ang tea na nabibili ng mga tao. Pero para kay Sullivan, masyadong magastos ito dahil mahal ang metal boxes na ito, kaya humanap siya ng mas murang lagayan. Naisip niya na ilagay na lang ang tea sa mga silk bags upang hindi na siya gumastos ng malaki. Nang matanggap ito ng mga customers, nalito sila sa silk bag na may lamang tea. Kaya naman, imbes na ibuhos yung tea sa baso, ang silk bag mismo ang nilagay nila at binuhusan ng mainit na tubig. Nagustuhan ito ng mga customers dahil napaka-convenient nito. Agad nilang tinawagan si Sullivan na damihan pa ang tea na nakalagay sa silk bags at doon napagtanto ni Sullivan na nakagawa pala siya ng aksidenteng invention. Dito nagsimulang lumaganap ang tea bags na ginagamit na ngayon ng mga tao. Matchsticks. 1826. Tila isang ordinaryong araw lang ito para sa British chemist na si John Walker. Sa araw na iyon, nagmix ng chemical si Walker at nang matapos siya, nakita niyang may tumigas na mixture sa dulo ng kanyang stirring stick. Nang sinubukan niya itong tanggalin, agad itong umapoy. Dito nabuo ang matchsticks o mas kilala natin bilang posporo. Gumawa pa ng maraming matchsticks si John at binenta ito sa kalapit na bookstore. Pero hindi kumuha ng patent si John para sa kanyang aksidenteng imbensyon dahil ginusto niyang libre itong i-share sa mga tao. Kaya naman may mga kumopya din sa nagawa ni John at kumita mula sa kanyang imbensyon. Pero okay lang yan dahil hindi naman naghirap si John bilang isang pharmacist. Ice cream cone. Noong 1904 sa St. Louis World's Fair, nagbenta ang Syrian na si Ernest A. Hamwi ng crispy waffles na tinawag niyang Zalabis, katabi ng isang booth na nagbebenta ng ice cream. Siyempre, dahil sa kasikatan ng ice cream, marami ang bumili nito hanggang sa naubos na ang mga lalagyan. Nang malaman ito ni Ernest, may naisip siyang kakaibang paraan. Kumuha siya ng kanyang Zalabi at tiniklop ito hanggang sa magkorteng cone. Ito ang binigay niya sa ice cream vendor upang paglagyan ng ice cream. Agad itong pumatok sa mga customers at nagustuhan nila ang ideya na nakakain rin nila ang pinaglalagyan ng ice cream. Hanggang ngayon ay sikat pa rin ang ice cream cones. Post-it notes. Noong 1968, naatasan si Spencer Silver na gumawa ng mas madikit na adhesive o pandikit na pwedeng magamit sa aerospace industry. Nagtatrabaho si Spencer bilang researcher sa 3M, isang science and innovation company. Subalit, nang matapos si Spencer, imbes na makagawa siya ng mas madikit na adhesive, nakaimbento siya ng mas mahina. Kaya naman, hindi na niya ito isinabmit sa trabaho at itinabi na lang sa bahay. Hanggang isang araw, ginamit ito ng isang kaibigan niya upang dumikit ang bookmark sa kanyang mga libro at hindi ito madaling mahulog. Dahil mahina ang adhesive, kaya mo itong tanggalin nang hindi na nadadamage ang papel. At gamit ang adhesive na ito, matapos ang 10 taon, nakilala na ng mga tao ang isa sa pinakasikat ngayon sa office o school supply, ang Post-it note. Potato chips. Noong 1853, nagtatrabaho si George Crumb bilang chef ng isang resort sa Saratoga Springs sa New York. Isang araw, nagreklamo ang isang customer sa potato fries na luto ni Crumb dahil masyado raw makapal ang pagkakahiwa nito at hindi crispy.
nainis si Crumb sa customer. Kaya imbes na coating fries, hiniwa niya ang patatas ng napakanipis at pinrito ito na sobrang crispy. Sa mga panahon na iyon, ang tamang pagkain ng fries ay gamit ang tinidor, pero dahil sa sobrang nipis at sobrang crispy ng luto, hindi na ito nagagamitan ng tinidor. Pero nasorpresa si Crumb sa nangyari. Nagustuhan ng customer ang pagkaluto ng patatas at dito nagsimulang sumikat ang Saratoga chips. Binalik-balikan ito ng mga customers at ito ang naging simula ng kilala na natin ngayon na potato chips. Microwave oven. Noong 1945, pinamunuan ni Percy Spencer ang isang radar project para sa technology at defense company na Raytheon. Habang nagtetest si Percy ng isang panibagong vacuum tube na tinawag na magnetron, napansin niya na natunaw ang chocolate bar sa kanyang bulsa. Nang napagtanto ni Percy na natunaw ito dahil sa microwaves na nanggagaling sa magnetron, sinubukan naman niyang maglagay ng popcorn kernels dito. At doon niya nakita na epektibo ito nang matagumpay na naging popcorns ang mga kernels. Pagkatapos ng isang taon, nag-file ng patent ang Raytheon para sa microwave at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito ng maraming tao. Superglue. Noong 1942, sa kasagsagan ng World War II, sinubukang tumulong ng Eastman Kodak Company sa mga Allied soldiers. Isa sa mga inventors ng kumpanya ay si Dr. Harry Coover na siyang sumubok gumawa ng malinaw na plastic gun sights para sa mga sundalo. Yun nga lang, ang compound na nagawa niya, ang cyanoacrylate, ay matibay pero sobrang madikit upang gamitin. Itinabilang ito ni Coover hanggang sa balikan niya ito pagkatapos ng ilang taon nang nag-research siya ng heat-resistant polymers para sa jet canopies. Napagtanto niya na perpekto ang kanyang dating imbensyon para dito dahil hindi mo na ito kailangang painitin upang magdikit ng dalawang bagay. Ngayon, ang compound na nagawa ni Coover ay kilala na natin bilang superglue. X-ray. Si Wilhelm Conrad Röntgen ay isang German physicist na nakapokus sa cathode rays at sa range na naaabot nito sa labas ng charged tubes. Noong November 8, 1895, napansin ni Röntgen na kapag na-expose ito sa high electrical discharge, naglalabas ang cathode rays ng ilaw na kayang lumagpas sa maraming materials. Upang mas mapag-aralan ito, sinubukan niyang takpan ng ilaw ng ilan pang mga materials. Nang sinubukan niya itong takpan ng isang maliit na LED disc, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakakita siya ng dalawang anino, ang anino ng disk at ang anino ng kanyang mga buto sa kamay. Dito na nagsimula ang pagkaimbento ng isa sa pinaka-common na gamit sa ospital ngayon, ang X-ray. Penicillin. Ang pinaka-importanting bagay na aksidenteng na imbento ay nangyari noong 1928 sa Scotland. Sa taong iyon, nagtatrabaho ang Scottish scientist na si Alexander Fleming sa isang hospital laboratory sa London. Isa sa kanyang pinag-aralan doon ay ang Staphylococcus, isang kakaibang bakterya na dulot ng staph infections. Nang magbakasyon si Fleming, naglagay siya ng ilang samples ng bakterya sa mga petri dishes sa lab sa pag-aakalang tutubo at dadami ito pagbalik niya. Pero nagulat siya sa nangyari. Pagbalik ni Fleming, napansin niya na may mold na tumubo mula sa petri dishes. Pero hindi dumami ang staph bacteria. Doon niya lang napagtanto na ang mold na tumubo sa petri dish ay naglabas ng byproduct na pumigil sa staph bacteria na dumami. At sa oras na ito, naimbento ang penicillin, ang pinakaunang antibiotic na naimbento sa kasaysayan. Ilan lamang ito sa mga aksidenteng imbensyon na bumago ng ating buhay. Ikaw, may alam ka pa bang naimbento ng aksidente lang? I-comment sa baba. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.